Bago tayo magsimula sa ating istorya, sandali lang. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang binabasa o pinapakinggan mo ang kwentong ito, may kanya-kanya rin tayong pinagdaraanan sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya halika na, simulan na natin ang isang kwentong puno ng hiwaga, pag-ibig, sakripisyo at mga katotohanang hindi nakikita sa unang tingin. Sa mata ng karamihan, si Leandro Valles ay isa lamang ordinaryong taxi driver sa New York. Tuwing alas 5 ng umaga, bago pa man magkulay kahel ang langit sa ibabaw ng Manhattan, gising na si Leandro. Maingat niyang ititiklop ang kumot sa maliit ngulit malinis niyang apartment sa Queens, magtitimpla ng kapeng itim at sandaling titigil sa harap ng lumang framed photo ng kanyang ama si Ramon. Magandang umaga tay. Mahina niyang sambit araw-araw. Isa na namang mahabang biyahe. Sa litrato ay nakangiti ang kanyang ama, si Ramon Valles, suot ang lumang uniforme ng taxi driver. May bahagyang mantsa ng grasa sa mangas at pagod sa mga mata. Ngunit naroon din ang dangal ng isang lalaking marunong lumaban sa buhay. Iyon ang ugat ni Leandro. Hindi siya isinilang sa kayamanan. Hindi siya lumaki sa malalaking mansyon, pribadong paaralan o bakasyong may kasamang yate. Lumaki siya sa amoy ng gasolina, sa ingay ng dispatch radios, sa init ng garahe at sa mundo ng mga driver na araw-araw ay tumatawid sa lungsod para lang may maipakain sa pamilya. Noong bata pa siya, madalas siyang maupo sa kahon ng mga lumang pyesa habang pinapanood ang kanyang ama sa garahe. Anak, sabi noon ni Ramon habang hinihigpitan ng tornilyo ng isang gulong, hindi kababaan ang magmaneho. Ang mababa ay yung taong nakalimot maging tao. Malalim iyong tumimo sa dibdib ni Leandro. Hindi niya malilimutan kung paano sila pinalayas noon sa inuupahang basement apartment dahil 3 linggo silang hindi nakabayad. Hindi rin niya malilimutan kung paano itinago ng ama ang sariling ubo para hindi siya mag-alala. O kung paano nito ipinagbili ang iisang rilong pamana ng lolo niya para lamang may ipambili siya ng school supplies. Kaya nang namatay si Ramon dahil sa komplikasyon sa baga, para bang kalahati ng dibdib ni Leandro ang tuluyang nabutas. Ngulit hindi siya nagpakain sa lungkot. Sa halip, tinuloy niya ang pangarap ng ama. Mula sa 7 lumang taxi unit na naiwang halos wasak, unti-unti niya iyong itinayo muli. Nag-aral siya ng business management sa gabi. Nagtatrabaho sa umaga bilang dispatcher, driver, minsan mekaniko pa. Habang ang iba niyang kaedad ay abala sa party at bakasyon, si Leandro ay nagbibilang ng gastos, humahabol sa permits at nakikipagpulong sa mga bangkong ayaw magpautang sa isang binatang walang apilyedong kilala. Pero kakaiba si Leandro. Tahimik siyang mangarap at mas tahimik siyang kumilos. Makalipas ang mga taon, ang munting fleet ng kanyang ama ay lumaki ng lumaki. Pumasok siya sa logistics, public transit contracts, airport transport at urban mobility systems. Sa pagdaan ng panahon, nabuo ang Valles Urban Mobility Group, isang pangalang iginalang sa buong Amerika. Ngunit kahit lumawak ang kanyang negosyo, may isang bagay na hindi kailanman iniwan ni Leandro. Ang pagmamaneho ng taxi. Hindi iyong alam ng karamihan. Sa mga empleyado niyang matagal na sa kumpanya, iyon ay bahagi ng kanyang pagkatao. Paminsan-minsan, pinipili niyang magmaneho ng walang bonggang anunsyo, walang escort at walang atensyon. Gusto niyang marinig ang mga reklamo ng pasahero, maramdaman ang traffic, makita ang tunay na kondisyon ng mga driver sa kalsada. Para sa kanya, doon nagsisimula ang katotohanan, hindi sa loob ng boardroom, kung hindi sa loob ng sasakyang umaandar sa pagitan ng pagod at pag-asa. Nung isang linggo, sumakay sa akin ng isang nurse na 2 shift ang tinrabaho. Kwento niya minsan kay Tito Benicio Hart, ang matandang dispatcher na naging kaibigan na rin ng kanyang ama noon. Halos makatulog sa likod. Doon ko naiisip kung gaano kahalaga ang maayos na serbisyo. Hindi lang tayo basta nagdadala ng tao,
Minsan tayo ang huling maayos na bahagi ng maghapon nila. Napangiti si Tito Benicio habang nakasandal sa lumang mesa sa dispatch office. Mana ka talaga sa tatay mo, Leandro. Kahit pwede ka nang hindi humawak ng manibela, ayaw mo pa ring iwan ng daan. Dito ako nagsimula at dito mo gustong laging bumalik. Hindi para bumalik, sagot ni Leandro habang tinatanaw ang pila ng mga taxi sa labas. Para hindi makalimot, sa labas ng mundong iyon, kilala si Leandro bilang isang reserbang ngunit mabait na lalaki. Hindi siya palabarkada. Hindi rin siya mahilig sa social media o sa mga event na puro camera flashes. Mas gusto niya ang tahimik na hapunan, maikling usapan at mga lugar na hindi umaalingaw-ngaw sa yabang. Kaya marahil, nang dumating si Serafina Wexler sa buhay niya, hindi niya agad inasahan na mababago nito ang takbo ng tahimik niyang mundo. Isang gabing malakas ang ulan sa Midtown, nakataas ang mga ilaw ng lungsod sa basang kalsada na parang nagkalat na ginto. Nang sumakay sa taxi niya, ang isang babae na tila hinahabol ng pagod at sama ng loob. "Queens please," sabi nito, sabay dampi ng kamay sa noo na parabang mabigat ang buong araw niya. Mula sa rearview mirror, bahagyang napatitig si Leandro. Mahinhin ang tindig ng babae, ngunit hindi mahina. Maayos ang bihis, malinaw na propesyonal, ngunit halatang hindi sanay na umasa sa iba. Maganda siya, oo, pero higit sa lahat, may tahimik na lalim ang kanyang mukha, yung tipong hindi agad nauunawaan. "Long day?" tanong ni Leandro matapos ang ilang minutong katahimikan. Napabuntong hininga ang babae. "You could say that. Bad client?" Napangitiita ng bahagya. "Obvious ba?" "Kaunti." "Ako si Serafina," sabi nito matapos ang ilang sandali. "Architect." "Leandro," sagot niya. "Driver." Hindi alam ni Serafina na ang driver na kausap niya ay siyang nagmamay-ari ng mas maraming fleet kaysa sa bilang ng alam niyang lungsod na pinaglilingkuran ng mga ito. Pero sa gabing iyon, hindi mahalaga ang lihim. Naging magaan ang usapan nila tungkol sa gusili, sa lungsod, sa pangarap ng mga simpleng tao, sa pagod, sa mga magulang at sa mga bagay na hindi nasusukat sa pera. Pagdating sa kanyang destinasyon, hindi kaagad bumaba si Serafina. "Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ang gaan ng usapan sa iyo. Baka dahil hindi kita pinagbentahan ng insurance o ng life advice." Napatawa si Serafina sa unang pagkakataon ng totoo. Mula noon, parang sinadya ng tadhana ang sunod-sunod nilang pagkakita. Minsan sa parehong kanto, minsan sa cafe na pareho pala nilang pinupuntahan, minsan sa bookstore sa Lower Manhattan kung saan parehong napapahaba ang tingin nila sa architecture at history shelves. Sa bawat pagtatagpo, mas nakikilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Leandro na si Serafina ay Filipina-American sa panig ng kanyang ina, ngunit lumaki sa marangyang mundo ng mga Wexler sa Boston. Nalaman niyang magaling ito sa trabaho, ngunit hindi masaya sa klase ng lipunang pilit ipinapasok sa kanya ng pamilya. Nalaman niyang gusto nitong magdisenyo ng mga gusiling kapaki-pakinabang sa ordinaryong tao, hindi lang sa mayayaman. At si Serafina naman, unti-unting nahulog sa isang lalaki na hindi maingay ngunit may lalim. Sa isang mundong punong-puno ng mga lalaking laging gustong may patunayan, si Leandro ay parang pahinga. Hindi siya nagyayabang, hindi siya mapagpanggap, hindi siya takot sa katahimikan. Isang hapon habang magkatabi silang nakaupo sa isang maliit na park bench sa Brooklyn, biglang sinabi ni Serafina, "Nakakatuwa ka." Napatingin si Leandro. "Hindi ko alam kung insulto ba yan o papuri." "Papuri," natatawa siyang sabi. "Kasi hindi mo sinusubukang magmukhang importante." "Baka kasi hindi naman ako importante." Tinignan siya ni Serafina ng diretsyo. "Hindi ko alam ang buong buhay mo, Leandro, pero hindi ka ordinaryo." Bahagyang natahimik si Leandro. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nakaramdam ng bigat na matagal niyang itinatago, kahit hindi nito alam ang kabuuan. Ngunit kasabay ng unti-unti nilang paglapit, unti-unti ring darating ang anyo ng problemang hindi pa nila ganap na nakikita.
Sa Boston, ang pamilya Wexler ay may ibang plano para kay Serafina. Ang ama niyang si Horatio Wexler ay isang kilalang negosyante sa real estate na sukdulan ng paniniwala na ang pag-aasawa ay hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa pangalan, impluensya at pwesto. Ang ina niyang si Colette Wexler ay elegante, matalim magsalita at sanay sa mundo ng charity galas at reputasyon. At ang kuya niyang si Dorian Wexler ay lumaking naniniwalang lahat ay dapat naaayon sa antas ng pamilya nila. Mayroon ding isang lalaki na matagal ng paborito ng mga ito para kay Serafina, si Magnus Thorne, isang batang negosyante na laging maayos ang suit, malinis ang ngiti at marunong sabihin ng tamang bagay sa harap ng tamang tao. Pero hindi iyon ang gusto ni Serafina. "Mom, please!" Narinig siya minsan ni Nerissa Cole, ang matalik niyang kaibigang office mate, habang kausap ang ina sa telepono sa pantry. Hindi ako project. Hindi ako merger. Mula sa kabilang linya ay halatang malamig ang tugon ni Colette. Basta't wag mo kaming ipapahiya sa pipiliin mo. Pagkababa ng tawag, napaupo si Serafina at napapikit. Lumapit si Nerissa. Family again? Mahina siyang tumanggo. Serafina, sabi ni Nerissa, whoever he is, kung mabuti siyang tao, dapat iyon ang mahalaga. Sandaling natawa si Serafina, pero may lungkot iyon. Sa pamilya namin, hindi ganun kasimple. Sa kabilang panig naman ng lungsod, may sarili ring unos na unti-unting nabubuo sa buhay ni Leandro. Sa loob ng kanyang kumpanya, may ilang regional reports na hindi tumutugma sa audit numbers. May mga kontraktor na sobra ang singil. May mga maintenance budgets na nawawala. At may ilang pangalan sa executive level na tila masyadong interesado sa mabilisang expansion kaysa sa integridad ng sistema. Isang gabi, tinawag siya ng kanyang legal advisor na si Ansel Crow. "Leandro," seryosong sabi nito sa telepono, "we have internal inconsistencies. Hindi pa buo ang ebidensya, pero may gumagalaw sa loob. Gaano kalala? Enough for me to tell you this isn't random." Matagal na natahimik si Leandro habang nakatanaw sa kalsadang dinadaanan ng mga taksi niya. Sa isang banda, lumalalim ang damdamin niya para kay Serafina. Sa kabila, may panganib na dahan-dahang pumapasok sa imperyong itinayo niya mula sa pawis ng kanyang ama. At hindi pa niya alam na ang dalawang mundong iyon, ang pag-ibig at ang lihim niyang kapangyarihan, ay malapit ng magsalpukan sa paraang babago sa takbo ng kanilang mga buhay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang sabihin ito. Kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. I-comment mo naman kung anong oras ka nanonood at kung nasa ang lugar ka ngayon. Minsan kasi mas dama ang isang kwento kapag alam mong may iba ring kasabay mong nakikinig at nakikiramdam. Ngayon, ituloy na natin ang mas masakit, mas mabigat at mas mapagsubok na bahagi ng buhay ni Leandro at Serafina. Matapos ang gabing tinawagan siya ni Ansel Crow tungkol sa mga kahina-hinalang galaw sa loob ng kumpanya, mas lalo pang naging tahimik si Leandro Valles sa sumunod na araw. Hindi siya yung klaseng taong biglang nagpapanik. Kapag may problema, lalo siyang tumitino. Lalo siyang tahimik, ngunit sa ilalim ng kalmadong mukha niya, mabilis ang takbo ng isip niya. Habang minamaneho niya ang kanyang taxi sa kahabaan ng Queens Boulevard isang malamig na umaga, pabalik-balik sa isip niya ang sinabi ni Ansel. Hindi ito random. Ibig sabihin, may taong sinasadya ang lahat. At kung sinasadya ito, may mas malaki pang dahilan sa likod. Pagdating niya sa garahe ng isa sa mga fleet depots nila sa Long Island City, nadatanan niya roon si Tito Benicio Hart, may hawak na clipboard at nakatingin sa pila ng mga unit na papasok para sa maintenance check. "Ang aga mo," bungad ng matanda. "Hindi ako pinatulog ng iniisip ko," sagot ni Leandro habang ibinababa ang susi ng taxi. Tinignan siya ni Tito Benicio. "Kumpanya?" Bahagyan tumanggo si Leandro. "May kutob din ako. May ilang drivers na nagrereklamo nitong nakaraang buwan. Delayed ang bagong piyesa sa ibang branch, samantalang sa reports, kumpleto raw ang delivery." Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Leandro. "Bakit ngayon mo lang sinabi?" Huminga ng malalim si Tito Benicio. "Dahil gusto ko munang makasigurado. Alam mong ayokong nagbibintang." Mabilis na nagpalit tingin ng dalawa. Walang kailangang ipahabain. Pareho silang sanay sa mga problemang hindi kailangang isigaw bago maintindihan. Ngulit sa gitna ng lumalalim na tensyon sa negosyo, naroon pa rin si Serafina Wexler,
ang isa lang na kayang magpagaan ng isip ni Leandro sa mga panahong tila unti-unting sumisikip ang mundo niya. Nagkita sila sa paborito nilang cafe sa Brooklyn ng gabing iyon, maulan na naman, at para bang may kakaibang ugali ang tadhana na laging ilapit sila sa isa't isa sa ilalim ng ulan. Pagkaupo pa lang ni Serafina, napansin niya ng mabigat ang mukha ni Leandro. "May problema ka," diretsahang sabi niya. "Pwede bang miss lang kita?" Ngumiti si Serafina pero hindi nagpauto. "Leandro." Bahagyang napayuko ang lalaki at hinaplos ang gilid ng tasa ng kape. "May mga bagay lang sa trabaho." "Masama ba?" "Hindi ko pa alam kung gaano kasama." Hindi na siya pinilit ni Serafina. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit lalo siyang nahuhulog dito. Marunong itong dumardama ng hangganan. Hindi lahat gustong hukayin agad. Sa halip, marahan itong nagsabi, "Whatever it is, you don't always have to carry it alone." Napatingin si Leandro sa kanya. Sa simpleng linyang iyon, may init na tumago sa dibdib niya. Isang init na matagal na niyang hindi pinapayagang manatili. "Salamat," mahina niyang sabi. Ngunit kasabay ng paglalim ng kanilang damdamin, sa kabilang dulo naman ng kanilang mga buhay ay mabilis na nabubuo ang unos. Sa Boston, hindi naging magaan ang huling pag-uusap ni Serafina sa kanyang mga magulang. Tinawagan siya ng ama niyang si Horatio Wexler upang ipaalala ang nalalapit na maliit na family dinner sa mansyon nila sa Back Bay. "Darating ka," sabi ni Horatio sa telepono. Hindi nagtatanong kundi nag-uutos. "Dad, may trabaho ako." "Bring him." Natahimik si Serafina. "Ano?" Yung taxi driver. May malamig na diin sa huling dalawang salita. "His name is Leandro," matigas na sagot niya. "Then bring Leandro." Sabat ni Colette Wexler mula sa kabilang linya, halatang nakikinig. Para matapos na ang palaysipan na ito. Nagdilim ang mukha ni Serafina. Hindi siya palaysipan. "Serafina," mariing sabi ng ina, "kung seryoso ka sa lalaking yan, may karapatan kaming makilala siya." Pagkababa ng tawag, napaupo si Serafina sa gilid ng kama niya sa apartment at napahawak sa noo. Alam niya ang ibig sabihin niyon. Hindi iyon simpleng dinner. Hindi iyon pagkilala. Isang paghusga iyon na nakaayos sa magagandang plato at mamahaling alak. Kinabukasan, sinabi niya kay Leandro ang tungkol dito habang naglalakad sila sa tabi ng East River. "Gusto kanilang makilala," sabi niya, kahit parehong alam nilang kulang ang salitang iyon sa tunay na ibig sabihin. "Talaga bang makilala?" tanong ni Leandro. Napabuntong hininga si Serafina. "Hindi." Hindi agad sumagot si Leandro. Ilang hakbang silang naglakad sa katahimikan habang humahampas ang malamig na hangin sa ilog. "Pwede tayong hindi pumunta," sabi niya sa wakas. "Ayokong ilagay ka sa alanganin." Huminto si Serafina at hinarap siya. "Hindi ikaw ang alanganin, Leandro. Sila ang problema." "Still, I know what this is." "Then let me fight for you." Marahan siyang napangiti. Ngunit may lungkot iyon. Minsan, Serafina, hindi laban ang kailangan. Minsan, tiyaga. Lalo iyong nagpabigat sa dibdib ng babae. Dahil sa totoo lang, iyon mismo ang kinatatakutan niya. Na baka sanay na si Leandro sa pangmamaliit ng mundo at kaya na lang niyang iyong tanggapin ng tahimik. Ngulit hindi siya handang tanggapin iyon para sa lalaking minamahal niya. Habang papalapit ang hapunang iyon sa Boston, lumalala rin ang mga pangyayari sa opisina ni Serafina. Napansin ng kaibigan at office mate niyang si Nerissa Cole na madalas itong tulala sa harap ng drafting table. "Okay ka lang?" tanong ni Nerissa habang inilalapag ang dalawang paper cup ng tsaa. Tumango si Serafina pero halatang pilit. "My parents want to meet Leandro." Napalabiki si Nerissa. "That sounds innocent enough if I didn't know your family." "Exactly. Do they know anything about him?" "Only what they want to hear. That he drives a taxi, that he's not from our world, that he's somehow less." Nerissa's face softened. "And what do you know?" Tumingin si Serafina sa bintana.
that he's the most decent man I've ever met. Sa kabilang banda, sa mundo ni Leandro, nagsisimula ng lumawak ang mga piraso ng problema na una niyang naramdaman. Nagkaroon siya ng serye ng tahimik na pulong kasama sina Ansel Crow, Millicent Roa at isang batang operations analyst na si Talia Mercer. Si Talia ang unang nakapansin na may mga duplicate invoices at suspicious vendor payments sa ilang regional divisions. "Sir, hindi ito clerical error," sabi ni Talia habang ipinapakita ang laptop sa conference room ng downtown office. "Tignan niyo ang pattern. Same timing, same approval chain, different states." Tahimik na tinignan iyon ni Leandro. "Who signed off?" tanong niya. "Indirectly, it goes through layers," sagot ni Millicent. "Pero kapag sinundan mo ng maigi, may recurring connection sa office ni Gideon Pike." Tumahimik ang buong silid. Si Gideon Pike ang head of expansion. Ambisyoso, makinis magsalita at mahusay humarap sa investors. Matagal nang may kutob si Leandro rito pero wala pa siyang sapat na basihan noon. "Wala muna tayong gagalawin," sabi ni Leandro. "Observe, document everything. No leaks." Bahagyang nagulat si Talia. "Sir, kung lumala pa." "Mas gusto kong hulihin ang ugat kesa sa sanga." Pagkalabas ng meeting room, nadatnan niya sa garage annex si Osric Dane, ang binging mekaniko na pinagkakatiwalaan niya. Gamit ang sign at maikling sulat sa tablet, ipinaalam ni Osric na may ilang piyesang ipinapadala raw sa warehouse na mababa ang kalidad ngunit itinatala sa records bilang premium parts. "Same source?" tanong ni Leandro habang tumutukoy sa supplier code. Tumanggo si Osric. Lalong luminaw sa kanya na ang problema ay hindi maliit. At habang lumilinaw ang sabwatan sa negosyo, hindi niya maiwasang maramdaman na may isa pang sabwatan na tahimik na nagaganap sa personal niyang buhay. Ang husga ng mga taong hindi pa siya kilala pero handa nang maliitin siya. Dumating ang weekend ng dinner sa Boston. Nagpasya si Leandro na siya mismo ang magmaneho roon gamit ang isang malinis ngunit lumang sedan ng kumpanya, hindi ang taxi. Ayaw niyang magmukhang nakikipagpaligsahan. Ayaw rin niyang magmukhang sumusuko sa imahe. Sa buong biyahe, tahimik lang si Serafina sa passenger seat. Paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Leandro na para bang gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung saan magsisimula. "Wala pang nangyayari," sabi ni Leandro nang mapansing tensyonado ito. "Pero alam na natin kung ano ang mangyayari." "Hindi pa." Tumingin si Serafina sa daan. "You really think they'll be fair?" Leandro gave a faint smile. "No, but I can still be decent." Iyon ang isa sa pinakamasakit na katotohanang dala niya, na minsan ang desente ang pinaka-unfair na sinusubok ng mundo. Pagdating nila sa mansyon ng mga Wexler, sinalubong sila ng malawak na driveway, mga ilaw na banayad ngunit mamahalin ang dating, at mga taong kumikilos na parang bawat hakbang ay may script. Pagbukas pa lamang ng pinto, naroon na si Colette Wexler sa foyer, nakaeleganteng bestida, tuwid ang likod at matalim ang mga matang unang sumukat kay Leandro mula ulo hanggang paa. "So," sabi niya, bahagyang ngumiti ngunit walang init. "You must be Leandro." "Good evening, Mrs. Wexler," magalang na sagot niya. Lumapit si Horatio mula sa study, may hawak pang wine glass. Hindi ito numiti agad. "Mr. Velez, welcome." Sa likod nila, bumaba sa hagdan si Dorian Wexler, may manunuling tingin, at kasunod pa ang isang pamilyar na mukha na agad na kinapitan ng malamig na kutob si Serafina. Si Magnus Thorne. "Magnus is joining us," sabi ni Colette, na parang sinasadyang gawing normal ang bagay na malinaw na hindi dapat normal. Naramdaman ni Serafina ang pag-init ng tenga niya sa inis. "Ma'am, this was supposed to be family dinner." "At he is a family friend," sagot ni Colette nang walang pakialam. Mula sa gilid, inabot ni Magnus ang kamay kay Leandro na may niting hindi matukoy kung tunay o mapugtukso. "Nice to finally meet you." Tinanggap iyon ni Leandro. "Likewise."
Pero sa loob ng mansyon na iyon, sa ilalim ng mamahalin na ilaw at mga dingding na puno ng mamahalin na sining, unti-unti nang humihigpit ang silid para kay Serafina. Dahil alam niyang ang hapunang ito ay hindi simpleng pagkikita. Ito ang umpisa ng paharang paglalantad ng pangmamaliit, ng mga sugat na hindi agad nakikita, at ng unang pagkakataon na haharap si Leandro sa pamilyang handang ibaba ang tingin sa kanya, hindi dahil sa pagkatao niya, kundi dahil sa inaakala nilang halaga lang ng trabaho niya. Bago tayo dumiretso sa susunod na matinding yugto ng ating istorya, sandali lang, i-comment mo naman kung anong oras mo ito pinapanood at kung saang lugar ka nakikinig o nanonood ngayon. Iba talaga ang tama ng isang kwento kapag alam mong may mga kasabay kang dumaramas sa bawat sakit, kaba at tagumpay ng mga tauhan. Ngayon, heto na ang gabing hindi malilimutan ng mga Wexler, ang gabing yayanigin sa tingin nila sa dangal, sa kayamanan at sa taong minamaliit nila. Pagpasok ni Leandro Valles at Serafina Wexler sa dining hall ng mansyon ng mga Wexler, agad naramdaman ni Serafina ang lamig na wala sa air conditioning kundi sa mga tingin ng pamilya niya. Ang mahabang mesa ay puno ng mamahalin kubyertos, kristal na baso at pagkaing halatang inihanda hindi para sa pagsasalo kundi para sa pagpapakitang yaman. Sa dulo ng mesa ay naroon si Horatio Wexler. Tuwid ang upo na parang hukom. Sa kanina niya si Colette Wexler, matalim ang mga mata sa bawat kilos ni Leandro. Sa kaliwa naman si Dorian Wexler, nakasandal at tila aliw na aliw sa ideya ng gabing ito. At hindi kalayuan, si Magnus Thorne ay nakaupo na parang matagal ng bahagi ng pamilya. "Please, sit," Sabi ni Colette, mulit ang tono ay hindi paanyaya kundi pagsubok. Tahimik na hinila ni Leandro ang upuan ni Serafina bago umupo sa tabi nito. Hindi siya nagmukhang alanganin. Hindi siya yumuko. Hindi rin siya nagmatigas. Ang kilos niya ay may simpleng dignidad na lalong ikinairita ng ilang nakatingin. Ilang sandali ng mababaw na usapan ang lumipas. Nagtanong si Horatio tungkol sa trapiko sa New York na parabang inosenteng tanong lamang iyon. "Kamusta naman ang biyahe ninyo mula New York?" Tanong niya habang hinihiwa ang steak. "Maayos naman po," sagot ni Leandro. "Mahabang daan," dagdag ni Dorian. "Pero sanay ka naman siguro sa biyahe. I mean, you drive for a living." Naramdaman ni Serafina ang pagkipot ng dibdib niya. "Dorian," madiing sabi niya. Pero ngumiti lang ang kuya niya. "What? I'm just making conversation." Nanatiling kalmado si Leandro. "Oo, sanay ako sa mahabang biyahe." "Interesting," sabat ni Magnus. "Must be exhausting. Ilang oras ka ba sa kalsada sa isang araw?" "Depende," sagot ni Leandro. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ni Colette habang iniikot ang wine glass niya, "na baka hindi ka makasabay sa mundong ginagalawan ng anak ko?" Huminto si Serafina sa paghinga ng isang segundo. "Ma'am." "What?" malamig na sagot ng ina. "Masama bang maging prangka?" Tahimik na inilapag ni Leandro ang tinidor niya. "Hindi po masama ang maging prangka, Mrs. Wexler. Minsan, mas mabuti pa nga iyon kaysa magpanggap." Saglit na natahimik ang mesa. Napatingin si Horatio at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tila nakakita siya ng isang lalaking hindi basta-basta yuyuko. Ngunit hindi pa roon natapos ang hapunan. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalabas ang tunay na layunin ng pagtawag sa kanya roon. Hindi iyon para makilala siya. Isa iyong paghimay sa kanyang pagkatao base sa trabaho niya, sa damit niya, at sa kung ano ang akala nilang kaya lang niyang abutin sa buhay. "So tell me, Leandro," sabi ni Horatio, pinapahinga ang siko sa mesa. "Ano ba talaga ang plano mo para kay Serafina?" "Dad," madiing sabi ni Serafina. "Hindi, hayaan mo siya," sabat ni Colette. "Gusto rin naming marinig." Diretsong tumingin si Leandro kay Horatio. "Ang plano ko po ay mahalin ang anak ninyo ng marangal. Alagaan siya. Respeto ang ibigay sa kanya,
at huwag gawin ang buhay niya na kasunduan lang. Napangisi si Dorian. Poetic, pero hindi yan sagot sa tanong. Anong klaseng sagot ang gusto mo? Tanong ni Leandro, kalmado pa rin. Something concrete, singit ni Magnus. Because love is nice, sure, but Serafina isn't just any woman. She comes from a family that has a name. At doon na tuluyang napuno si Serafina. So what if he drives a taxi? Malakas na sabi niya. Mas may dangal pa siya kaysa sa marami sa inyo. Bumagsak ang katahimikan sa mesa na barabang may nabasag na kristal. Namula si Colette sa galit. Watch your tone. No, you watch yours, nanginginig ang boses na sagot ni Serafina. You invited him here just to insult him. Tumayo si Horatio. We invited him because we deserve to know whether the man you've chosen can give you the life you deserve. Tumayo rin si Leandro, ngunit marahan lamang. At ano po ba ang tingin ninyong buhay na deserve niya? Hindi agad nakasagot si Horatio, pero si Colette ang bumasag ng katahimikan. A life above struggle, anya. A life with certainty, influence, security, not one tied to the meter of a cab. Iyon na ang pinakatuwirang paglalapastangan sa kanyang pagkatao. Ramdam iyon ni Serafina, ramdam din iyon ni Leandro. Ngunit hanlip na magwala, tumayo lamang siyang tuwid. Kung iyon ang tingin ninyo sa isang taxi driver, mas marami kayong hindi nauunawaan kaysa sa inaakala ninyo. Pagkatapos ng gabing iyon, umuwi sina Leandro at Serafina na mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Ngulit hanlip na magkalayo, lalo silang nagkaintindihan. Sa unang pagkakataon, malinaw nang nakita ni Serafina kung gaano kalalim ang pagmamataas ng kanyang sariling pamilya. At sa unang pagkakataon, mas lalong tumibay ang desisyon niyang piliin si Leandro. Subalit ang hapunang iyon ay hindi pa ang tuktok ng kahihiyaan. Ilang linggo ang lumipas. Sa Boston Society, abala ang pamilya Wexler sa paghahanda para sa grandiosong engagement anniversary gala ni Horatio at Colette. Isang taunang event na dinedekorasyonan nila ng media, negosyante, opisyal ng lungsod at mga kilalang personalidad mula sa mundo ng negosyo at real estate. Para sa kanila, simbolo iyon ng impluwensa. Para kay Serafina, isang entabladong puno ng pagpapanggap. Ayaw na siyang umattend, ngulit pinakiusap siya ng ina na huwag siray ng imahe ng pamilya. Pinili niyang umattend at sa kabila ng lahat, isinama niya si Leandro. Tanong ni Leandro, habang inaayos ang cuff ng simple ngunit napakaayos niyang dark suit. Hindi ko nahahayaang mag-isa kang harapin sila, sagot ni Serafina. At hindi rin ako magtatago dahil lang sa kahihiyan nilang sila mismo ang gumawa. Sa ballroom ng isang sikat na hotel sa Boston, kumikislap ang mga ilaw sa crystal chandelier. Ang tunog ng string quartet ay marahang humahalo sa bulungan ng mga bisita. Isang tingin pa lang ay makikitang mundo iyon ng mga taong sanay mapansin. At sa gitna ng lahat, tahimik na pumasok sina Leandro at Serafina. Marami agad ang napatingin, hindi dahil kilala nila si Leandro, kundi dahil kilala nila ang apelidong Wexler at nagtaka sila kung sino ang lalaking hindi nila madalas makita sa mga event ng ganitong klase. Wala pang 5 minuto, sinalubong na sila ni Colette. "Serafina," sabi nito ng pilit ang ngiti, "you made it." Pagkatapos ay tumingin ito kay Leandro. "And you came." "Invited po ako," magalang na sagot niya. Mula sa likod ay dumating si Dorian, may hawak na champagne flute. Of course he did. This must be a very educational experience. Naiirita nang humarap si Serafina, ngunit mas mabilis si Magnus na sumulpot. "Ladies and gentlemen," malakas nitong sabi sa maliit na grupo ng mga business guests na nakapalibot, "have you met Serafina's boyfriend? He's a hard-working taxi driver from New York." May ilang tumawa ng mahina, may ilang napamiti,
May ilang ding simpleng nakisakay sa tono ng panunuya. Naramdaman ni Serafina ang pag-init ng mukha niya. "Magnus, stop it!" Pero lalo lang lumawak ang ngiti nito. "What? I'm admiring the honesty of humble work." Lumapit si Horatio at sa halip na pigilan ang sitwasyon, tila pinili pa niyang gawing mas matalim. "Mr. Velez," sabi niya nang maririnig ng nakapaligid na mga bisita, "since nandito ka na rin lang, maybe you can tell us, how exactly do you plan to provide for my daughter?" Parang tumigil ang himig ng paligid sa tanong na iyon. Maging ang ilang waiter sa di kalayuan ay napatigil sa paglakad. Tumingin si Leandro sa kanya. Hindi siya agad nagsalita. Mula sa gilid ng ballroom ay biglang dumating na grupo ng mga lalaki na nakasuit, mga mukhang galing sa isa pang high-level event sa loob ng hotel. Nauuna sa kanila si Ansel Crowe, kasunod si Millicent Roa at ilang city officials na may kasamang 2 kilalang board members ng isang transport consortium. Napansin agad sila ng ilang bisita, may mga bulungan. "Isn't that Ansel Crowe from Velez Urban Mobility? And Millicent Roa too?" Lakad ng mabilis si Ansel papunta sa direksyon nila, ngunit hindi kay Horatio o sa ibang kilalang negosyante ng ballroom. Dumiretso siya kay Leandro. "Mr. Velez," sabi niya ng malinaw at may paggalang, "we've been looking for you. The council liaison and the board members are ready whenever you are." Parang humapas na matigas na bagay sa buong silid. Hindi gumalaw si Horatio. Hindi rin agad nakapagsalita si Colette. Si Dorian, na kanina'y mayabang ang tindig, tila naputulan ng lakas sa mga tuhod. Si Magnus naman ay kumurap ng ilang beses, para bang pilit inuunawa ang narinig. "Mr. Velez?" Mahinang ulit ng isang bisita. Tumingin si Millicent kay Horatio at magalang ngunit talim na nagsabi, "I believe there has been some misunderstanding. Mr. Leandro Velez is the founder and sole controlling owner of Velez Urban Mobility Group." Isang laglag na baso ang narinig sa malayo. May ilang bisitang napabuntong hinga. Ang iba naman ay biglang nag-ayos ng tindig, para bang gustong bawiin ang lahat ng mga tingin na ibinato nila ilang minuto lang ang nakalipas. Si Serafina ay hindi umimik. Nanginginil ang luha sa mga mata niya, hindi dahil sa gulat na ramadong pala si Leandro, kundi dahil sa wakas, ang mga taong buong yabang na nang hamak sa kanya ay natamaan ng sarili nilang pagtingin sa tao. Si Horatio ang unang nagtangkang magsalita. "Leandro, if this is some kind of..." Hindi ito laro at lalong hindi ito pagtatanghal. Tumihim si Ansel at idinagdag, "The Transport Council wants to finalize the multi-city mobility partnership. We assumed Mr. Wexler knew he was speaking to the chairman of the largest taxi and urban fleet company in the country." Largest in North America actually, dagdag pa ni Millicent ng banayad. Para bang lalong lumulbog ang mukha ni na Horatio at Colette sa kahihiyan. Ngunit hindi pa rin nagyabang si Leandro. Sa halip, tumingin siya sa mga mata ni Horatio, saka kay Colette, saka kay Dorian, at panghuli kay Magnus. "Hindi ninyo ako minamata dahil kilala ninyo ako," sabi niya ng marahan ngunit malinaw. "Minamata ninyo ako dahil akala ninyo ordinaryong taxi driver lang ako." Walang nakasagot. "Ang problema," dagdag niya, hindi ninyo alam na may pera ako. Ang problema, ang bilis ninyong maliitin ang isang tao dahil lang sa trabaho niya." Tila bawat salita ay sampal sa harap ng lahat. Si Colette ay napaatras ng kauntit. Parang unang beses niyang nakita ang sarili niyang pangit na asal sa harap ng salamin. Si Dorian ay umiwas ng tingin. Si Magnus ay tuluyang nawalan ng ngiti. At si Serafina sa gitna ng lahat ng iyon ay lumapit kay Leandro at marahang hinawakan ng kamay nito. Hindi para umasa, kundi para ipakita sa lahat na iyon ang lalaking pinili niya,
bago pa nila malaman ang anumang yaman, titulo o kapangyarihan. Leandro, mahinang sabi ni Horacio, ngulit wala na ang dating tikas sa boses nito. Ngumiti ng bahagya si Leandro, ngunit hindi iyon ngiting tagumpay. Isa iyong ngiting pagod. Mr. Wexler, hindi ko kailangang patunayan ang halaga ko sa inyo. Pero sana, balang araw, matuto kayong huwag sukatin ang dangal ng tao sa trabaho niya. Pagkatapos niyon, hinarap niya si Serafina. Umalis na tayo. Tumanggo si Serafina at sa harap ng mga taong ilang sandali lang ang nakalipas ay handa siyang pagtawanan. Tahimik na naglakad palabas si Leandro na mas mataas pa rin ang dangal kaysa sa lahat ng kinang ng ballroom na iyon. Hindi niya kailangang sumigaw, hindi niya kailangang ipahiya ng kahit sino lampas sa katotohanang sila rin mismo ang gumawa. Sa gabing iyon, hindi lamang lihim ang nabunyag. Nabasag din ang ilusyon ng mga taong naniniwalang sila lang ang may karapatan humawak ng respeto. Bago tayo magpatuloy sa susunod na mas malalim na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung anong oras mo ito pinapanood at kung saan ka galing. Minsan kasi, mas tumatagos ang isang kwento kapag alam mong may iba ring kasabay mong humihinga sa bawat bigat, kaba at pag-asa ng mga tauhan. Ngayon, heto na ang yugto kung saan hindi na sapat ang revelasyon dahil pagkatapos mabunyag ang katotohanan, saka pa lang talaga nasusubok ang puso, tiwala at pagkatao ng bawat isa. Pagkalabas ni Leandro Valles at Serafina Wexler sa engrandeng ballroom na iyon sa Boston, wala ni isa sa kanilang dalawa ang agad nakapagsalita. Malamig ang hangin sa labas ng hotel, pero mas malamig ang bigat ng gabing iniwan nila sa loob. Sa likod nila ay naiwan ng mga kristal na ilaw, ang mga matang kanina ay mapanghusga at ngayon nanliliit, at ang pamilyang unang yumurak sa dignidad ni Leandro bago nila malaman kung sino talaga siya. Ngumit sa unahan nila, may mas mahirap pang daan, ang pagharap sa katotohanang nabasag na ang lahat ng dating balanse. Binuksan ni Leandro ang pinto ng sasakyan para kay Serafina, ngumit bago pa ito tuluyang sumakay, hinarap siya rito. Hindi mo dapat naranasan yon, mahinang sabi. Si Serafina ay nanatili lamang nakatitig sa kanya. Namumula ang mga mata niya pero hindi siya umiiyak ng malakas. Mas masakit pa nga yung ganong luha, yung tahimik, pigil at mabigat. Hindi ako ang pinakamasaktan ngayong gabi, sagot niya. Napayuko si Leandro. Serafina, bakit hindi mo sinabi? Putol nito, ngulit hindi matigas ang tono. Mas masakit dahil puno iyon ng pagkalito. Hindi ko sinasabing utang mo sa akin ang buong kwento ng buhay mo noong unang araw pa lang, pero bakit hinayaan mong umabot sa ganito? Yun ang tanong na alam ni Leandro na darating at kahit gaano siya kahanda sa ibang gulo ng buhay, sa tanong na iyon siya pinakahindi handa. Sumanila si Leandro sa bubong ng sasakyan at huminga ng malalim. Dahil ayokong makilala ako ng mga tao dahil sa pangalan ko. Ako ba yung mga tao? Mabilis na tanong ni Serafina. Hindi. Pero itinuring mo pa rin akong isa sa kanila. Parang may humigpit sa dibdib ni Leandro. Hindi dahil galit si Serafina, kundi dahil tama ito sa bahaging ayaw niyang aminin. Natatakot ako, mahinang sabi niya sa wakas. Bahagyang natahimik si Serafina sa sagot na iyon. Sa ano? Tanong niya. Na kapag nalaman ng isang tao kung sino ako, magbabago ang tingin niya. Mag-iiba ang timbang ng bawat salita, bawat pagngiti, bawat desisyon. Ayoko nang danasin ulit yon. Unti-unting bumaba ang tingin ni Serafina. Pero pinili kitang mahalin bago ko alam ang lahat. Alam ko. Then why didn't you trust me enough? Walang mabilis na sagot doon. Hindi dahil wala siyang paliwanag, kundi dahil alam niyang ang totoo, may pagkukulang din siya. Sanay si Leandro gaprotektahan ang sarili sa katahimikan. Ngunit minsan, ang sobrang pag-iingat ay nagiging pader sa pagitan ng dalawang taong dapat sana ay magkasama. Sa buong biyahe pabalik sa New York, hindi sila nag-away. Mas mahirap pa roon. Naging tahimik sila.
Sa mga sumunod na araw, hindi naman tuluyang nawala si Serafina sa buhay niya, ngunit ramdam ni Leandro ang pagitan. Hindi na ito basta tumatawag para magkwento ng maliliit na bagay sa opisina. Hindi na rin ito basta sumusulpot sa cafe na madalas nilang puntahan. Sumagat pa rin si Serafina kapag nagte-text siya, ngunit maikli na ang mga tugon. Magalang, maingat, sugatan. Minsan, ang tunay na lamat ay hindi iyong sumasabog, kundi iyong dahan-dahang lumalawak habang tahimik kayong nakatingin sa isa't isa. Sa gitna ng mga sugat na iyon, hindi rin humihinto ang problema sa loob ng kumpanya. Sa headquarters ng Velez Urban Mobility Group sa Manhattan, sunod-sunod ang confidential meetings. Nasa conference room sina Ansel Crow, Millicent Roa at Talia Mercer, habang sa monitor ay nakabukas ang mga financial trail na lalong nagpapatibay sa hinala nilang may sabwatan sa loob. Lumalaki ang discrepancy sa West Coast fleet allocations, sabi ni Millicent habang itinuturo ang projected figures, at may 2 ghost vendors na konektado sa shell entities. Tumanggo si Talia, at parehong dumadaan ang approvals sa office ni Gideon Pike. Tahimik na nakaupo si Leandro sa dulo ng mesa. Hindi siya sumasabat agad. Kapag ganitong may binubuo siyang desisyon, mas delikado ang katahimikan niya kaysa sa galit. Any evidence of external collusion? Tanong niya. Nagpalitan ng tingin sina Ansel at Talia. Not final, pero may recurring private contact si Gideon sa ilang investors na malapit kay Magnus Thorne. Sa sandaling iyon, parang mas luminaw ang hugis ng problema. Hindi na ito simpleng financial manipulation, hindi na ito basta internal corruption. May personal ng ugat, at kung tama ang kutob niya, ginagamit ni Magnus ang nasirang sitwasyon sa pagitan ng mga Wexlers at ni Leandro para palakasin ang sariling pwesto sa negosyo. Huwag munang aangalaw ng padalos-dalos, sabi ni Leandro. Lahat ng files, backups, calls, vendor links, gusto ko documented. Kapag kumilos tayo, buo ang ebidensya. Paano kung mauna sila? Tanong ni Talia. Doon siya tumingin ng diretsyo. Then we make sure they think we know less than we actually do. Pagkatapos ng meeting, dumiretso si Leandro sa garahe annex ng kumpanya. Naandoon si Osric Dane, abala sa pagbusisi ng mga spare parts. Nang makita siya nito, agad itong nag-sign at sabay pakita ng tablet. Substandard brake assemblies, labeled as premium, 3 shipments, same warehouse route. Napahidbit ang panga ni Leandro. Hindi lang pera ang ninanakaw ng mga taong iyon, buhay ang nilalaro nila. Kapag pumalya ang brake sa isang taxi, hindi accounting issue ang kasunod. Trahedya. Ipinatog niya ang kamay sa balikat ni Osric. Salamat. Ituloy mo lang ang pag-document. Tumanggo si Osric. Doon niya lalong napatunayan na may mga taong tahimik, pero totoo, at may mga taong maingay, ngulit bulok ang loob. Pareho iyong leksyon na paulit-ulit ibinabalik ng buhay sa kanya. Samantala, sa Boston, unti-unti ring nagsisimulang magbago ang ihip ng hangin. Sa bahay ng mga Wexler, si Horatio Wexler sa unang pagkakataon sa napakaraming taon ay hindi mapakali sa loob ng sariling opisina. Ang gabing iyon sa ballroom ay kumalat sa maliliit ngulit matutulid na bulong-bulong sa business circles. Hindi man direktang ibinagsak ang pangalan niya, alam niyang marami ang nakakita kung paano nilang minata ang isang lalaki na mas malaki pa pala ang impluensya kaysa sa inaakala nila. Pero ang higit na gumugulo sa isip niya ay hindi ang kahihiyan sa lipunan, kundi ang tingin ni Serafina ng gabing iyon. Unang beses niyang nakita ang anak niya ang ganoon kalayo ang loob sa kanya. Sabi ni Colette Wexler isang gabi habang pinapanood siyang paikot-ikot sa study. Huminto si Horacio. I misjudged him. Matagal bago sumagot si Colette. Hindi lang ikaw. Akala ko pinoprotektahan natin si Serafina. Napabuntong hininga si Colette at naupo sa armchair. No, pinoprotektahan natin ang imahe natin. At ngayon, pareho nating alam iyon. Mabigat ang katahimikang sumunod. Sa kabilang banda, si Dorian Wexler ay hindi rin mapalagay. Hindi pa siya handang aminin ng buo ang sariling mali. Ngulit nagsisimula na siyang makakita ng mga puwang sa larawan ni Magnus.
May ilang mensaheng nakita siya, ilang usapang narinig sa phone, at ilang pangalang hindi niya inaasahang konektado sa paborito nilang family friend. Hindi pa man ganap ang konsensya niya, unti-unti na itong kumakatok. Sa New York naman, si Serafina ay nilalamon ng magulong damdamin. Napansin iyon ni Nerissa Cole isang hapon sa opisina habang kapwa nilang tinitingnan ang model layout ng isang transport-oriented civic project. "Hindi ka nakatingin sa drawing," sabi ni Nerissa. "Because I'm not seeing the drawing," sagot ni Serafina. Tahimik na umupo sa tabi niya si Nerissa. Mismo siya. Hindi iyon itinanggi ni Serafina. "Galit ka pa rin?" "Hindi ko alam kung galit ba ito." Huminga siya ng malalim. Parang may bahagi sa akin na naiintindihan siya at may bahagi ring nasasaktan na hindi niya ako hinayaang pumasok ng buo sa buhay niya. Tumanggo si Nerissa. Parehong pwedeng totoo iyon. Pidependehan ko siya bago ako magkaroon ng kaalaman kung sino siya. Pero ngayon, pakiramdam ko parang may isang buong mundo sa likod niya na hindi niya ipinakita sa akin. "Question," sabi ni Nerissa. "Nung hindi mo pa alam kung sino siya, minahal mo ba siya?" "Oo." "Nung nalaman mo, nagbago ba ang dahilan kung bakit mo siya mahal?" Agad na umiling si Serafina. "Then maybe the issue isn't who he is," sabi ni Nerissa. "Maybe it's whether the two of you can survive the ways you've both learned to protect yourselves." Tumama iyon ng malalim sa Serafina. Sa mga sumunod na linggo, sa halip na magkulong sa sugat, ibinuhos ni Leandro ang sarili sa isang bagay na matagal na niyang gustong palawakin, ang pagbabalik ng tagumpay sa mga manggagawang kasama niyang bumuo nito. Sa tulong ni Millicent at Tito Benicio, naglunsad siya ng Driver Family Scholarship Fund para sa mga anak ng taxi drivers at dispatchers. Sa kabilang bunti, nagbuo rin siya ng Health and Dignity Fund para sa retired drivers na walang sapat na insurance. Para kay Maribel Quinn, ang biyudang taxi driver na minsang nabigyan niya ng tahimik na tulong, ibinigay niya ang pamumuno sa Women Driver Mentorship Program. Para kay Osric, sinimulan niya ang plano para sa isang innovation garage kung saan maaaring sanayin ang mga mekanik na may kapansanan sa high-level technical diagnostics. Hindi na niya ginagawa ang mga bagay na ito ng palihim gaya ng dati. Hindi na ito pagtatago sa likod ng simpleng anyo. Ito na ang malinaw na direksyon na gusto niyang tahakin bilang pinuno. Hindi lang mayaman, kundi may saysay. At sa isang board presentation tungkol sa bago niyang pangarap na Community Transit Hub Project for Low-Income Neighborhoods, isang pangalan ang kusa niyang inisip para sa posibleng lead designer. Si Serafina. Hindi para suhalin ang sugat, hindi para mapadali ang bati, kundi dahil alam niyang ito mismo ang klase ng proyektong pinakamalapit sa puso nito. Kaya isang gabi, matapos ang mahabang pag-aalinlangan, pinuntahan niya si Serafina sa labas ng opisina nito. Paglabas nito sa gusali, natigilan siya nang makita siyang nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng kalsada, hawak ang isang maayos na folder, hindi bulaklak. "Hindi kita pipilitin at hindi rin ako narito para magpaliwanag na naman ng pareho." Tahimik na narinig si Serafina. "Pero may proyekto akong gustong itayo para sa mga komunidad na madalas nakakalimutan. Transit hub, safe spaces, public design with dignity. At ikaw ang unang taong naisip ko." Napatingin si Serafina sa folder, pagkatapos sa akin. "Trabaho?" Mahinang tanong niya. "At baka," sabi ni Leandro, "pagkakataon din para makita mo ang mundo na hindi ko na ituro sa iyo agad. Hindi sa salita, kundi sa gawa." Matagal siyang tinitigan ni Serafina. Hindi pa iyon kapatawaran, hindi pa iyon ganap na pagbabalik. Pero sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang gabing yumanig sa lahat, may nabuksang maliit na bintana sa pagitan nila. Dahan-dahang kinuha ni Serafina ang folder, at habang sa malayo ay tahimik na kumikilos sina Gideon Pike at Magnus Thorne para sa mas mabigat pang plano laban kay Leandro, dito naman nagsimulang mabuo ang isang panibagong yugto,
Ang yugto kung saan hindi na lang reputasyon ang ipinaglalaban, kundi tiwala, kinabukasan at ang tunay na kahulugan ng dangal. Bago tayo tuluyang dumako sa pinakahuling yugto ng ating istorya, i-comment mo naman kung anong oras mo ito pinapanood at kung saan ka naroroon ngayon. Habang papalapit tayo sa katapusan, mas masarap damhin ang isang kwento kapag alam mong may iba ring kasabay mong umaasa, nasasaktan at nag-aabang ng hustisya para sa mga karakter na sinusubaybayan mo mula simula. Ngayon, heto na ang pinakahuling pagsubok, ang sandaling kailangang managot ang mga nanlait, ang mga nagtaksil at ang mga matagal nang nagtago sa likod ng ngiti at pangalan. Matapos tanggapin ni Serafina Wexler ang folder mula kay Leandro Valles sa labas ng opisina nito, hindi pa rin agad nawala ang bigat sa pagitan nila. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang gabing nagwasak sa kayabangan ng mga Wexler, nagkaroon ng malinaw na dahilan para muli silang magharap ng hindi lamang tungkol sa sugat ng nakaraan, kundi tungkol sa isang bagay na maaaring makapagligtas ng maraming buhay sa hinaharap. Kinabukasan, dumating si Serafina sa headquarters ng Valles Urban Mobility Group sa Manhattan. Hindi iyon tulad ng inaasahan niyang corporate headquarters ng isang napakalaking kumpanya. Moderno ang gusali, maayos ang seguridad at halatang mamamahalin ang bawat detalye. Pero sa loob nito ay may kakaibang init. Walang yabang, walang malamig na tingin ng elitistang mundo na kinalakhan niya. Sa reception pa lang, bumati sa kanya ang isang matandang staff na tila kilala siya dahil marahil na ikwento na rin ni Leandro. "Miss Wexler? Good morning po," nakangiting sabi ng receptionist. "Sir Leandro is waiting upstairs." Sa elevator pa lang, ramdam na ni Serafina ang bahagyang pagtibok ng dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang muling binubuksan ang isang pinto na matagal niyang gustong buksan, ngunit natakot siyang silipin. Pagpasok niya sa conference room, naroon si Leandro kasama sina Ansel Crowe, Millicent Roa, Talia Mercer at Maribel Quinn. Sa dingding ay nakapaskil ang initial concept board para sa Community Transit Hub Project, isang malawak na plano para sa ligtas, maaliwalas at may dignidad na waiting spaces, driver support centers at public access facilities sa mga komunidad na hindi nabibigyan ng maayos na transport infrastructure. "Salamat sa pagpunta," sabi ni Leandro. "Gusto kong makita ng buo," sagot ni Serafina, hawak pa rin ang folder na dinala niya. Lumapit si Maribel Quinn, ang biyudang driver na unang nakilala ni Serafina noon sa garahe. "Miss, kung matutuloy ito, malaking bagay ito sa amin. Minsan kasi parang ang tingin ng syudad sa mga driver, parte lang kami ng ingay." Tumingin si Serafina sa concept board. Nakita niya roon ang vision ni Leandro, hindi lang negosyo, kundi pagkilala sa tao. At sa unang pagkakataon matapos ang matinding pagkabigo niya rito, naramdaman niyang may bahagi siyang naiintindihan kung bakit ganoon kalalim ang pangangailangan nitong protektahan ang sariling mundo. Hindi tamang nagtago ito sa kanya, ngunit malinaw na hindi rin biro ang bigat ng mundong pasan nito. "Who did the site studies?" tanong niya. "Ako at si Talia," sagot ni Leandro. "May community interviews?" "Meron," sagot ni Talia. "At kung sasama ka, gusto ka rin sana naming isama sa final field visit." Hindi agad sumagot si Serafina, ngunit sa huli ay tumanggo siya. "Sasama ako." Sa mga sumunod na linggo, muling nagkrusalang mga landas ni Leandro at Serafina. Mayon ay sa mga lugar na malayo sa marangyang ballroom, malayo sa mapanuruyang mesa ng mga Wexler, at malayo sa mga ilaw ng mapagkunwaring lipunan. Nagpungka sila sa mga terminal na kulang sa upuan, sa mga waiting shed na butas ang bubong, sa mga komunidad na walang maayos na access para sa matatanda at may kapansanan. Sa bawat site visit, mas nakita ni Serafina ang bahagi ng buhay ni Leandro na hindi nasusukat sa financial statements. Isang hapon, habang nakatayon sila sa bakanteng lote sa Bronx kung saan itatayo ang unang transit hub, nagsalita si Serafina nang hindi nakatingin sa kanya. "Hindi kita napatawad agad," sabi niya. "Alam ko," sagot ni Leandro. "Hindi pa rin ibig sabihin na tama ang ginawa mo." "Alam ko rin." Ngumiti siya ng bahagya.
At nakakainis na hindi ka man lang marunong mag-defend ng sarili mo ng mayabang. Napatingin si Leandro sa kanya at natawa ng mahina sa unang pagkakataon matapos ang mga linggong malamig ang pagitan nila. "Trying my best," sabi niya. Saka siya huminga ng malalim. "Pero isang bagay ang malinaw sa akin ngayon. Hindi ka nagkunwari para lokohin ako. Natakot ka lang talagang mawala ng totoo." Tahimik na tumanggo si Leandro. "Oo." Unti-unti, sa gitna ng mga blueprints, site visits at pagod na araw, nagsimulang maghilom ang sugat nila. Hindi mabilis, hindi magic, hindi isang yakap lang tapos na. Dumaan sa mga pag-uusap, mahabang katahimikan at mga tanong na masakit sagutin. Ngumit habang tumatagal, mas naging matibay ang pundasyon nila dahil ngayon, hindi na lihim ang nakatayo sa pagitan nila. Katotohanan na. Samantala, sa kabilang panig ng laban, mabilis ding umiiding ang galaw ni Gideon Pike at Magnus Thorne. Sa isang pribadong suite sa Boston, lihim na nagkita ang dalawa. "Matagal na sana nating nakuha ang momentum kung hindi ka nagpabigat sa personal side," malamig na sabi ni Gideon habang nakatingin sa laptop. Napangisi si Magnus. "Don't lecture me. The Wexlers were supposed to help open the door. And, instead," maring sabi ni Gideon, "you made it personal and emotional." "Emotional?" ulit ni Magnus. "He humiliated me in front of everyone." "No," sagot ni Gideon. "You humiliated yourself." Namilipit ang panga ni Magnus. "It doesn't matter anymore. Kapag nailabas natin ang financial leak sa launch event, the board will panic, city officials will step back, and the project dies with his credibility." Tumanggo si Gideon. "Everything is ready. Shell documents, altered summaries, vendor exposure points. He'll spend months cleaning it up." Hindi nila alam na may isa ng taong nagsisimulang magduda ng tuluyan sa mga galaw nila. Si Dorian Wexler. Dahil sa mga nakaraang linggo, hindi niya sinasadyang marinig ang isang tawag ni Magnus sa library ng bahay nila. Unay hindi niya pinansin, ngulit nang marinig niya ang pangalang Pike at launch day, nanlamig siya. Lalo siyang kinutuban ng matuklasan sa laptop ng kumpanya ng ama niya ang ilang forwarded messages na humihingi ng favor si Magnus sa isang legal fixer na konektado sa transport contracting. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na hindi lang sila naging mapagmataas, naging kasangkapan pa sila sa mas malaking laro. Isang gabi, hinarap niya ang amang si Horatio sa study. "Dad, may kailangan kang malaman." Nakataas ang kilay ni Horatio. "Ano yon?" "I think Magnus is involved in something bigger against Leandro." Natigilan si Horatio. "What?" At nang ilatag ni Dorian ang mga nalaman niya, tila mas lalong tumanda ang mukha ni Horatio sa loob lang ng ilang minuto. Mula sa sulok ng silid ay napahawak si Colette sa dibdib. "Diyos ko, hanggang saan tayo nagpabulag?" Hindi na yun tungkol sa kahihiyan, hindi na yun tungkol sa status. Sa wakas, nakita na nila ang lawak ng mali nila. Hindi lang nila minata ang isang mabuting tao, muntik pa nilang tulungan na makapasok ang mga taong handang manira ng kabuhayan ng libu-libong empleyado. Dumating ang araw ng public launch ng unang Community Transit Hub Project. Punong-puno ang venue sa Bronx. Naroon ang city officials, urban planners, media, driver families, community leaders at empleyado ng Valles Group. Naroon sina Maribel Quinn, Osric Dane, Tito Benicio Hart, Talia Mercer at Millicent Roa. Ang mga pamilyang minsang hindi pinapansin ng lungsod ay naroon, bitbit ang pag-asa na sa wakas ay may proyektong tunay na para sa kanila. At sa harap ng stage, magkatabi sina Leandro at Serafina. "Ready ka ba?" tanong ni Serafina. Napatingin si Leandro sa kanya. "Mas ready kapag katabi kita." Bahagyang ngumiti si Serafina. "Good answer." Ngunit bago pa tuluyan magsimula ang presentation, biglang dumating ang ilang media personnel na halatang may hinahabol na breaking scandal. Kasunod nito ay ang paglabas ng ilang dokumentong ipinamahagi online mula sa anonymous source. Mga papeles na kunwari nagpapakitang may malawak na financial irregularities ang Valles Group. May bulungan agad sa venue. May ilang kamera na lumingon kay Leandro. May city aid na napaakras.
Iyon na ang sandaling inaabangan ni Gideon at Magnus. Ngunit hindi natataranta si Leandro. Sa halip, tumanggulang siya kay Ansel. Lumapit si Ansel sa podium. Bago tayo magpatuloy, may ilang tao rito na matagal na naming inaabangan. Sa gitna ng gulo, pumasok sa venue sina Horacio at Dorian Wexler kasama ang legal team. Kasunod nila ang federal investigators na matagal nang nakaantabay sa signal mula sa kampo ni Leandro. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Magnus mula sa likod, halatang hindi inaasahan ang nangyayari. Humakbang si Dorian pasulong. Hindi nahambog ang mukha niya ngayon. It means tapos na ang paggamit mo sa pamilya namin. Sumunod si Talia sa harap at ipinakita ang verified audit trail sa malaking screen. Lumabas doon ang buong chain ng shell vendors, altered approvals, falsified summaries at ang diretsyong koneksyon ng mga iyon sa office ni Gideon Pike at sa private communications ni Magnus Thorn. Hindi si Mr. Valez ang nandaya, sabi ni Ansel. Siya ang target. Nagkagulo ang venue. May mga investigador na nalapit kay Gideon na nagtangkam umalis ngunit agad naharang. Si Magnus naman ay napaatras, naninginig ang kamay at pilit pang tumatanggi. "This is a setup!" sigaw niya. "Huwag mo nang dagdagan," malamig na sabi ni Horacio na ngayon ay nakaharap na sa kanya. "Sapat na ang ginawa mong paninira." Sa harap ng publiko, sa harap ng media, sa harap ng mga pamilyang balak nilang gawing collateral damage, doon bumagsak sina Gideon at Magnus. Hindi sa sampal, hindi sa sigaw, kundi sa ebidensyang hindi na nila matatakasan. Pagkatapos ng gulo, nang muling umayos ang venue, dahan-dahang humarap si Horacio kay Leandro. Noon lang nakita ni Leandro ang lalaking iyon na tunay na bagsak ang yabang. "Leandro," sabi ni Horacio, paos ang tinig. "Wala akong karapatang humingi ng anuman, pero humihingi ako ng tawad." Katabi nito si Colette, namumugto ang mga mata. "Hindi ko mababawi ang lahat ng sinabi ko, pero sana, balang araw, mapatawad mo rin kami." Tahimik si Leandro. Hindi siya numiti agad, hindi rin siya nagyabang. Ang kapatawaran, sabi niya, hindi ibinibigay para mabura ang nangyari. Ibinibigay iyon kapag may totoong pagbabago. Tumanggo si Colette habang pumapatak ang luha, at sa tabi ni Leandro, si Serafina ay marahang humawak sa kamay niya. Hindi iyon senyales na tapos na ang lahat, kundi na nagsisimula ng umayos ang dapat ayusin. Nagpatuloy ang event. Iniharap ni Serafina ang final design vision ng Transit Hub, at sa unang pagkakataon ay napanood iyon ni Horacio at Colette hindi bilang isang anak na dapat kontrolin, kundi bilang isang babaeng may sariling paninindigan at kakayahan. Iniharap ni Maribel ang Women Drivers Initiative. Inilahad ni Osric sa tulong ng interpreter ang Innovation Garage Program para sa mechanics. Pinarangalan si Tito Benicio bilang isa sa haliging ng orihinal na fleet na nagdala sa kumpanya mula garahe hanggang pambansang saklaw. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang naaresto si Gideon Pike at nahutulan sa kasong corporate fraud, procurement manipulation at endangerment. Si Magnus Thorn ay iniwan ng mga investors, iniwasan ng lipunang dating kanasanayan niya at kailangang harapin ang sariling pagkasira ng walang pamilyang sasalo sa yabang niya. Samantala, ang relasyon ni Leandro at Serafina ay mas naging matibay dahil ngayon pinili nila ang isa't isa nang alam na ang buong bigat ng mundong dapat nilang harapin. Makalipas ang 2 taon, sa mismong Transit Plaza na unang bunga ng proyektong pinaglaban nila, ginanap ang kasal ni Leandro at Serafina. Hindi sa mamahaling ballroom, hindi sa mansyon, kundi sa lugar na may upuan para sa commuter, ilaw para sa gabi, ramp para sa matanda, play corner para sa mga batang naghihintay at mural na ginawa ng komunidad para sa mga drivers, mekaniko, dispatcher at ordinaryong taong araw-araw na bumubuo sa lungsod. Naroon sina Horacio at Colette, mas tahimik, mas mapagpakumbabak.
Naroon si Dorian na sa paglipas ng panahon ay natutong magbago ng hindi humihingi ng palakpak. Naroon sina Maribel, Osric, Talia, Ansel, Millicent at Tito Benicio. Naroon ang mga driver na minsang nakasabay ni Leandro sa pila, ang mga pamilyang natulungan ng scholarship fund at ang mga taong unang pinili niyang paglingkuran bago pa niya ipakita na siya ang nasa tuktok ng kumpanya. Pagkatapos ng seremonya, habang palubog ang araw at umaalingaw-ngaw ang simpleng musika sa plaza, marahang bumulbol si Serafina sa kanyang asawa. Taxi driver ka pa rin ba? Napangiti si Leandro. Paminsan-minsan. Talaga? Oo. Kapag gusto kong maalala kung saan nagsimula ang lahat. Tumawa si Serafina at sumandal sa kanya. Good, kasi ayoko mawala yung lalaking unang nagsakay sa akin sa ulan. Hindi iniiwan ni Leandro ang manibela ng sarili niyang pinagmulan. Paminsan-minsan, sumasakay pa rin siya sa lumang dilaw na taxi. Ngayon ay hindi na para magtago, kundi para manatiling totoo sa lalaking minsang nangarap sa garahe kasama ng ama niyang si Ramon. At sa bawat biyahe, sa bawat komunidad na natutulungan ng kumpanya na, sa bawat proyektong dinisenyo ni Serafina para sa mga taong madalas hindi napapansin, mas lalong napatunayan ng isang katotohanang sinubok wasakin ng kayabangan ng iba. Na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa trabaho, sa apelyido o sa kinang ng paligid, kundi sa paraan kung paano siya tumayo ng marangal, magmahal ng tapat, at magtagumpay nang hindi kinakalimutan ang mga taong kasama niyang nagsimula sa ibaba.